Hindi security guard o yaya si First Lady Lisa Araneta Marcos. So, walang kailangang isubmit na report ang Malacanang o kahit na anong paliwanag na dapat gawin tungkol doon sa nangyari sa insidente ng pagkamatay ni Mr. Paulo Tantoco. Dahil hindi naman natin sagot lahat ng pangyayari sa paligid natin. Besides, si Mr. Tantoco naman ay 44 years old na. Alam na niya ang kanyang ginagawa. At hindi naman nandun si First Lady para bantayan ang lahat ng kilos niya. O kung kayo ba, may kinakasabay kayo sa isang event na pinuntahan ninyo, sagutin mo ba lahat ng nangyayari sa paligid at sa lahat ng mga pangyayari doon sa mga tao na nandoon? O kaya ikaw ay napunta sa ospital at may nakasabay ka mga pasyente doon sa elevator at may namatay doon. Sagot mo ba yon? Kasalanan mo ba yon? O ikaw ba ay may pananagutan doon? Wala! Ano naman ang kinalaman ni First Lady dyan? Masyado namang pang-asar itong ginagawa nila na kailangan ipaliwanag, kailangan magsabit ng report. At saka paano magsasabit ng report? Nangyari yon sa Los Angeles at ang may jurisdiction doon ay ang Los Angeles Police. So, hindi naman tayo pwede mag-imbestiga doon. O ano ba naman klaseng mga pang-aasar yung ginagawa niyan? Walang kinalaman doon si First Lady Lisa Araneta Marcos. Napakalayo ng inyong mga iniisip. Magsasabit ng report, para saan? May report na nga yung coroner's report. Ang sabi, Mr. Paulo Tantoco died of accident due to overdose. Nagkaroon siya ng heart attack. No? So, ano naman ang kinalaman ni Madam Lisa doon? Napakalayo. Sobra-sobra namang pang-aasar yan. Kung kayo sisihin ko sa lahat ng mga pangyayari, pati yung aso ng kapitbahay nyo namatay dahil kasi kapitbahay kayo. O kaya may namatay na kababayan kayo, sisihin ko kayo. Namatay yung kababayan nyo kasi kababayan kayo, dapat kayo sisihin. Ganun ba yon? Nasaan na yung logic?